Mga Kaminoy, bakit ko ba nasabi na mas mabili ang mga native chicken sa ngayon? So yan ang pag-usapan natin ngayon mga Kapinoy. So meron kasi yung panahon ng mga Pinoy heritage. Ang mga heritage chicken mga Pinoy noon is napakamahal at saka maganda. Opo, dahil yan po is mga native chicken din po yan sa ibang bansa. At dito naman po sa atin ang number one native chicken dito sa atin is yung ating Darag native chicken. So mga Pinoy, noon po kasi is kaunti lang ang nag-aalaga ng heritage chicken, kaya talagang in demand. Maraming nung marami na pong tumangkilik, syempre yung mga binentahan nila is nakapagpuproduce na rin po ng mga heritage chicken. So yung binentahan po nila na yon, so magiging karibal na po nila yon pagdating ng panahon. So yung heritage chicken po kasi parang pan lang mga Kapinoy, parang pang-alaga lang. So parang hirap katayin dahil mahal. Nung unang-unang kuwan po ng mga heritage, unang lapag po ng mga heritage dito sa atin is talagang yung price po is mabigat at hindi po pangmasa. So dito po sa ating native chicken, lalong-lalo na po dito sa ating Darag mga Kapinoy, is pangmasa, kayang-kaya kahit po ng mga magsasaka. At makakabili po tayo ng makapag-umpisa po tayo ng maganda dito sa heritage chicken, sa ating mga Darag native chicken mga Kapinoy. At meron ka lang kahit na sisiw, makapag-umpisa ka ng sisiw sa halagang 150 sa week old. So makapag-start ka na kahit po kahit po mga 6 lang. So mas maganda kung month old na mga Pinoy, kasi po gender na yon. So pag gender na, so hintayin mo na lang makapagpalaki ka, limang hen at saka po isang rooster, makapag-start ka na makapag-alaga ng ating Darag native chicken mga Pinoy. At saka po hindi ito malakas sa maintenance. Kahit nga po walang vaccine ng ating mga Darag native chicken, hindi po tayo magkakaroon ng problema dahil hindi po sakitin ang mga Darag mga Pinoy. Napakalakas po ng resistensya nito, kahit umulan, umaraw, ay hindi po ito agad-agad tinatamaan ng kahit anong disease, kahit anong virus pa yan mga Pinoy. At matagal na rin po ako nag-aalaga ng mga ganitong breed natin. At mas gusto ko po talaga ang breed ng ating mga native chicken dito sa Pilipinas, dahil hindi po nila kailangan mag-adjust sa klima, dahil nagmula po dito sa atin itong ating sariling na Darag native chicken. Kaya naman po hindi tayo masyadong nag-aalala na baka magkasakit yung ating mga native chicken. So basta po maayos ang pag-aalaga at malinis na tubig, pagkain, is hindi po agad nagkakasakit itong ating mga alaga. Basta po proper yung ating binibigay sa kanila ng mga pagkain. Siyempre kahit po yung mga mas maganda nga po nakapagbibigay tayo ng mga gulay, prutas, kasi po natural po yan na pwede nating maipakain sa kanila at hindi pa masakit sa bulsa. Kaya mas minabuti ko po mga Kapinoy na dito makapag-focus ng maganda dito sa ating pag-aalaga ng ating mga Darag, dahil nakita ko po dito yung potential na meron tayong income na pwede nating gawing business.
So itlog pa lang pwede tayo magbenta ng fertile egg, sisiw, week old, month old. So yan, napakabilis po ng dito ng kita mga kapinoy. So mas maganda po kung meron tayong kung talagang siseryosohin po ninyo at gugustuhin nyo itong gawing business mga kapinoy, is maganda po, lalo na kung magsisimula din kayo at gusto nyo agad kumita, makapagsimula sa RTL or ready to breed. Yun po ang mas maganda kung talagang meron tayong pang-upisa, meron tayong malaking puhunan mga kapinoy. Dahil dito is bawing-bawi ka agad. Dahil kahit wala kang incubator, naglilimlim naman po ang ating mga darag native chicken. Yan po, fresh water lang po muna yung pinapainom natin mga Pinoy. Dahil meron po tayong program na sinusunod po dito sa ating backyard farm, kung paano tayo magbibigay ng mga tubig sa kanilang fresh water at saka may supplement mga Kapinoy. So ito mga Pinoy, yung isa ditong hen natin na yan, nakapag-drop na po yan ng itlog. So hindi pa naman po natin yan sinasalang kasi bago pa lang. Kaya maghihintay pa tayo mga Pinoy, siguro mga 1 month pa kasi maliit pa lang po yung itlog. Kaya hindi po na po natin sinasalang. Ito naman mga Pinoy is hiniwalay ko po ito dahil merong nagtatanong sa atin na buyer, yung pong ating buyer na taga Bulacan, at pinakita ko po sa kanya itong ating mga sisiw na to, month old tsaka po yung 3 weeks old, is baka po mapuntahan dito sa Sunday at interesado po yung ating buyer. Yan, at sineparate ko na sila dito mga Pinoy. Yan, lalaki na ng kuha natin dito mga Kapinoy, oh. Itong ating mga parawakan na to, lalo na po yung white parawakan natin na yan, oh. Kahit kinakahig nila yan mga Pinoy, hindi naman yan nalalaglag yung mga wet feeding na yan. Kaya po sure tayo na makakain po nila yan lahat. Ang dala ng bibi, oh. Nag-iisang bibi natin yan na napisa.
Yan yung ating mga naked necks. Tayo upgraded natin. Pagka mga isang buwan pa mga kapinoy is meron na tayo uling pawawalan. So ayan mga Pinoy, at meron na naman tayong ipon na itlog. Ito po yung itlog na ating chocolate Orpington, yung malaki. Tsaka po yung iba dyan is 2, 4, 6, 6 po na darag. Yan po ang nakuha natin na ngayon. Wala pang itlog yung ating parawakan. Yan. So yun yung ating jumbo hala. Jumbo hala Orpington. Yan lang po ang aking heritage. At ito naman yung ating may mga sisiw na week old. So meron tayo dyan, ayan mga Pinoy, meron tayong Orpington dyan, chocolate Orpington 4. So yun mga Pinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumika. Paalam!